Hello mga ka-jobs, welcome back to my channel. Andito naman tayo, panibagong araw, panibagong gawa sa job site. So, yun, tatapusin natin yung wall na to. Yan. At saka magsisimul tayo ng panibago sa ibang wall, ibang design na naman. At saka shoutout nga pala kay Sir Rolly Marshall ng UK, London, UK. At saka kay Sir Jojo Carpio ng London, UK. Maraming salamat sa tulong nyo. At saka kay YOK Vlog. Shoutout nga pala sa iyo, Sir YOK Vlog, Sir Rio Espinosa. Maraming salamat po. Tawag dito yung mga tulong nyo na ginagawa sa akin. Maraming salamat po. Okay. Hello mga ka-jobs. I-explain ko sa inyo yung ganitong mga sitwasyon, kagaya nito, dito, ganyan, mga corner. I-explain ko sa inyo kung paano natin yan na come up yung mga ganitong pagkakat. So, bigyan ko kayo ng tip kung paano pag-cut sa mga ganito. Ipapakita ko sa inyo ganito. Kuha tayo ng buong tiles, ganyan. So kailangan i-align mo siya sa guide ng ganito para hindi ka kasi pag magkamali ka ng lagay nito sa wall, iiba ang kanyang design, kagaya niyan. So kung may iba siya, tingnan mo, iba ang ang direksyon. Kaya dalawang lang naman to, dalawang option eh. Ganyan at saka ganyan. So lagi mong babantayan yung ganyan na paglalagay. Kasi pag nagkamali ka, yan, pangit ang kalalabasan. Yan. So kailangan talaga before ka maglagay is tingnan mo muna at saka sipatin mo yung ang nilalagay mong tiles. Ito, nagkaroon dito ng siwang, yung kinabit ko to kahapon kasi nang bumalik ako kaninang umaga, nakita ko bumaba siya. Kasi tinanggal ko kasi yung tape kasi naglagay ako nito. So bumaba siya. Ngayon pag maglagay ako rito ng trim, ng angular trim dito, hindi siya papasok. So ngayon binaklas ko, saka kakabit ko ulit ng panibagong tiles. Yun, nag-cut na ako, nag-cut ako ng precise. Yun, ito ikakabit ko rito. At saka yung mga dito. Yung dito naman, pag magsukat ka ng ganito, so kunan mo siya ng linya rito. Tapos maglagay ka ng label. Lilibesin mo siya. Ganyan. Lalagyan mo siya ng line. Tapos pag ganon sa bali horizontal at saka vertical. Ngayon yung horizontal mo is pag straight na siya, pwede ka magsukat na ng ganito. Ganyan. Kailangan ano mo yung design niya. Kailangan ganyan. So ganyan ang design. So igaganyan mo lang siya. Babaliktarin mo siya ngayon. Ito ganyan. Babaliktarin mo siya. Tapos, doon ka lalagay ng sulat. Ito, ganyan. Doon ka maglalagay ng sulat para linyahan mo ng ganon. Tapos, saka kumuha ka ng straight edge. Ganyan. Tapos, saka mo lilinyahan ng ganon. Yan, ganyan. Tsaka yan ang ikakat mo. Bali, kailangan pagkat mo ng grinder is kailangan precise yung pagkakat mo. Kasi pag hindi maging precise yan, whether lalaki yung gap niya or sumobra. Kaya kailangan talaga precise yung cut mo dito. Yan. Di baling
di bali sumumbra ka ng konti kasi mababawasan mo siya kaysa yung magkulang ka. Kasi pag magkulang ka, hindi mo na siya malalagay. Eh, lalo na kung kulang yung tiles mo, masishort ka ng mga tiles. Kaya yan din ang iwasan, yung laging mag-cut ng short. Kasi pag nag-cut mo siya ng short, hindi ka na wala nang balikan kasi. Kasi yung tiles kasi pagka-cut ng tiles ay kailangan precise. Kasi dito sa pagka-cut ng tiles, wala na kasing second chance eh. Yun lang, kung makapag-cut ka ng masubra, yun mayroon ka second chance. Pero pag magka-cut ka ng short, wala nang second chance yan. Kaya talagang precise ang cut nitong ng mga tiles. Yan. At saka dito, pag ka sa corner, pag magsukat ka rito sa corner, is kagaya niyan, naglagay kasi ako ng forma. Yan, naglagay ako ng forma, ganyan. Tsaka dito, ganyan. Sinukat ko ng ganyan. Tapos ganyan. Yan. Tapos, yan, ito ang naging resulta na. Yan. Yan siya, ang naging resulta. Yan, tingnan mo yung katugma ng tiles niya, yung design. Kaya ganoon din dito sa taas. Yan, ganyan. Yan, kailangan kasi hindi ka magkamali pagsukat. Kasi pag tama ng design niya, ay maganda pa rin, pare-parehas pa rin siya. Yan ang niya, ng design. Okay? Ngayon, na natin to, i-attach na natin to. Maglalagay tayo ng adhesive dito. At saka, yung ginagamit ko palang adhesive ay yung Pro Grip, yung ready mix na siya, ready mix adhesive na siya. Ito yung ginagamit kong Pro Grip, yung ready mix na. Yung adhesive na ginagamit ko dyan. Kasi, mayroon din yung nasa bag. Ang problema lang ng nasa bag kasi pag mix mo na siya, hindi mo na siya pwedeng ibalik o itakpan or balikan pa kinabukasan. Kaya ang ginagamit ko, itong ready mix na adhesive. Ito. Ang ko lang sa ready mix at saka sa bag, yung bag mas mura. Yung ready mix kasi na nasa bucket is medyo mahal. Kaya, pero ang sa bucket, mas ka ng oras at saka yung time sa paghalo at saka sa yung pwede mo siyang balikan kinabukasan, takpan mo lang uli. Yan. Tsaka ganito pala yung ng ready mix, yung itsura niya, yan, ganyan. Kahit na yan, hindi yan nahulog kasi maganda yung pagka-mix niya eh. Yung factory, kasi ito eh. Factory mix eh. Yan Yan. Yan ang itsura ng Pro Grip adhesive. At saka, pag nakabit ko na ito lahat, ipapakita ko naman sa inyo yung kaibahan ng ceramic at saka yung porcelain mamaya. Okay? So, ayan, natapos yan. Natapos na ito yung sa wall niya. So, dito na side, tapos na ang yung pinaka main wall niya. Ngayon, paantay na lang natin na
dumating yung mga border, yung mga tile border na kakabit dito. Kasi magandang design eh. Magandang design. Kaya yun ang aantay natin kasi hindi tayo magpagawa dahil wala pa yung border. Kasi yun ang ano ng may-ari. Yun ang gusto niya. So, aantayin natin yun. Ngayon, gagawin natin, maglilibel tayo ng panibago para sa kabilang wall. So, ito yung gagamitin natin. Sorry. Yan. Lilibal lang natin siya ulit. Panibago. Para doon sa wall na yun. Tapos ano tayo ng pinaka-firm na ano niya, yung base. Kailangan talaga yung firm yung base para makita mo talaga yung saktong level. O kagaya yan. So mataas, so bukasan natin. Yan. So yan siya ang ano, yan, level siya lahat. Level siya din doon. Dito, level din siya. So maganda yung preparation natin. So level din siya lahat. So kasi magkaparehas ang height ng tiles natin. Pero magkaiba lang yung pinaka-span niya, yung lapad. Yung gagawin kasi, yung dito kasi is malapad. Dito, ito is 20 by 20. Yung isa is 20 by 60. Mahaba. Kaya yun, papakita ko sa inyo maya. Yan na. Ito ipakita ko sa inyo. Kasi nasukat na natin lahat yan. Ipakita ko naman sa inyo yung klase ng tiles ng ceramic at saka porcelain. Yan. Ang kaibahan kasi ng porcelain at saka yung ceramics, karamihan ng ceramics is 12 mils, 10 mils. Ang kapal, karamihan 10 mils. So ito is 10 mils din. Yung niya, yung tawag ito, yung pinaka yung yung tawag ito, yung thickness. Yan. So okay lang sila kung halos magkaparehas, kaso lang yung pagkaibahan lang nito, yung groove niya is medyo maumbok, ito medyo flat. Yan. At saka ito ang ceramics, kaunting sagi lang, nababasag kaagad. Kaunting lang nito, sagi, mababasag kaagad. Hindi kagaya itong porcelain. Yung porcelain kasi maganda ilagay, ikabit sa flooring. Kasi kahit mahulugan ng mga matitigas na bagay, is hindi ka nababasag. Ito yung ceramics, hindi ito maganda sa flooring kasi mayroon ding mga ceramics na pang flooring. Iba ang texture niya, pero yung pang wall iba rin. Kasi yung pang wall talaga masyadong mabasagin. Tsaka para malambot. Itong porcelain matigas siya, kaya pag kinating mo, pag hindi mo maganda ang ng pagkakating mo, kusa siyang nabibiyak. Masyado tong brittle. Ito naman pagka kaunting lang nito, pag tinabas mo na hindi tama yung pagkatabas mo, kusa naman siya nabibiyak. Ito
sa sobrang ano naman, sa sobrang lambot, pag cutting mo nito ng grinder o yung ng diamond blade, ng cutting ng blade, ay hindi kagad siya nabibiyak. Kaso nga lang, lumalaki yung ano mo, yung daan ng ano, yung daan ng cutting mo. Kung ano, kung ilihis mo siya, okay lang siya, lumilinis siya. Kaso nga lang, kasi sumasabay lang siya sa ano kasi malambot. Pero itong porcelain, hindi. Pag nagkamali ka lang ng ano ng grinder, yung cutting desk mo, ay kusa siyang nababasag. Kaya mas mahirap tong ikatingin. Kailangan talaga yung firm yung ano mo, yung kamay mo sa pagkakating. Ito walang problema. Yung ceramics. Yan ang kaiba ng porcelain at saka ceramics. Yan. So ngayon, papakita ko sa inyo ang pagsukat naman nito kasi pareha siya eh. Yan oh, magkakantay siya, pareha siya sa 20 by 20. Yan. Pareha siya 20 by 20. Ito. So kailangan tumama yung kanto niya rito. Lahat yan, lahat kailangan tumama diyan, sumakto yung tumapat. Kailangan magtapatan siya. Ito. Kasi pag hindi magtapatan, pataas, pag ano man oh, kahit pakaunti ang allowance niya, darating sa taas, magkakaroon siya ng allowance na gano'n na ang sitwasyon. So hindi na siya magpapantay. Ito hindi na magpapantay. Kaya kailangan mong bantayan ito. At saka every 3 layer ng tiles, lagi mong sukatin ng level. Ito. Lagi mo siyang sukatin ng pinakamataas na level. Yung ano niya, yung horizontal niya. Yan. Lagi mo every 3 layer. Every 3 layer nito, lagi mong sukatin ng level. Kasi makikita mo kung straight pa ba talaga yung ano mo yung pag bricklaying mo ng bricklaying, pag tiling mo ng sa wall. Yan ang isang technique ng ng paano paggawa talaga ng pantay na pagtatiles. Yan. At saka ngayon, yan, kuha na natin ng sukatin naman natin yung lapad ng yung lapad ng wool. Kaya nga, yung sinasabi ko sa inyo, tuwing kasi ang 180, 179, 165. So yun. Yan. So, yan ang sinabi ko kanina sa inyo na laging tandaan nyo, lagi kayong magsisimula sa center. Papunta sa kaliwa at saka sa kanan lagi. So, center lagi nagsisimula. Tapos lalagyan mo siya ng tawag ito yung marker o kaya yung reference line mo. Yan. So, 179 i-divide mo siya ng 2, yun ang resulta. Bali 179, so 80 85 87. So 87 and a half siya. Yan, so dito, yan. Yan ang pinaka-reference point mo. Tapos lalagyan mo siya ngayon ng marker o tinatawag na reference line na diyan ka lagi magsisimula. Yan ganyan. So yan.
Kaya so, lagyan mo siya ng linya mula sa taas. Yan. Kasi, pag dito ka magsimula, hindi mo kasi kabisado yung ano ng takbo ng gilid niya kasi may mga wall kasi na pa-curve ang gilid niya. Tingnan mo ay parang straight pero yung gilid niya dito, sa gilid dito is pa-curve siya kaya pag dito ka magsimula papunta doon, so ang cutting mo is dito na. So manghahabol mo yung malinis na gawa, yung malinis na pagkakat. Yun ang yan kasi ang teknik ko. Hindi ko lang pero yan ang teknik na ginagawa ko lagi kaya maayos din ang pagkagawa natin. Yun. At saka doon mo makikita ang ang kaibahan ng takbo ng tiles din. Yun. Okay? Sana nakakuha kayo ng impormasyon. Maraming salamat. Hello mga ka-job, sa ngayon, yan lang ang muna ang nagawa natin dito sa kabilang wall kasi nagtapos tayo rito sa unang wall. So ito ang natin ang nasimula na sa unang wall na pero tatlong wall yan para parehas yan, itong wall na to yan, pare-parehas yan siya, pare-parehas ang kulay itong tatlong wall nitong tiles na to. Yan, pare-parehas yan sila. Ito lang ang side na to ang iba. At saka yung flooring nga pala, parehas lang parehas sa itong wall na to. Parehas ang niya. Ang design. Okay, shoutout muna po tayo. Hello mga ka-jobs, shoutout nga pala kay Miss Alma Anderson ng Tres Residence sa Quezon City at saka si Sharon Braswila, shoutout sa inyo. Braswila family, shoutout, thank you sa suporta na binibigay nyo sa akin at saka sa kapatid kong nasa Amerika, shoutout din sa iyo. Glena Hens at saka yung Team Puswak, maraming salamat sa inyo, especially kay Boss Rio Espinosa at saka yung family, shoutout po sa inyo Boss Rio, at saka kay Rich Rap, Madam Rich Rap, maraming salamat sa iyo, at saka sa YOK Vlog, maraming salamat sa iyo sa pagtulong mo sa akin. Sana all. Ngayon, dito muna, magpapaalam na muna ako. Kita-kita tayo bukas ulit. Maraming salamat.